Na crush niya ang guro na kanyang pinagmamasdan ang puwet sa classroom. Sinubukan niya itong ligawan pero iniwan lang siya sa ere. Ngunit feeling niyang naka-jackpot nang biglang magpalit ng costume ang babae at kitang-kita niya ang mga asset nito sa taas at baba. Kaya like mo na yan para makagawa pa tayo ng mas maraming anime recap. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series kay Manny Pacquiao na sinusuntok ang isang puno para magpalakas. Siya ang ating bida na si Tanzaburo at simula bata pa lang ay gusto na niyang maging katulad ng hero na mukhang langaw na si Kamen Rider. Nang maging high school siya ay isang babae ang tinawag siya para kausapin. Nang sila na lang ay sinabi ni Emily na crush niya ang bida at gusto itong makadate. Pero nang sinabi ng bida na mag-date na sila ay sinabi ng babae na joke lang. Saka din lumabas ang mga kalaban ni Baki at sinabing prank lang ito at siya ang may chicks kay Emily na nang trip sa bida. Kaya heartbroken ang bida na nagpunta sa isang tanawin at inalala na lang ang pangarap nitong maging Kamen Rider. Dumating si Emily na humingi ng patawad dahil sa ginawa. At dahil chicks ay ayos naman kay Tanzaburo. Nag-usap sila ni Emily at sinabi ng babae na kakaiba daw siya dahil palaging mag-isa at pasigaw-sigaw na parang bata sa gilid ng ilog. Pero nagkatinginan ng dalawa na parang may mabubuhusan ng matamis. Kaso ay may dumating na mga asungot na ng istorbo ng date nila. Sinabi ni Emily na umalis na sila ni Tanzaburo sa katumayo pero hinawakan siya ng blondie na lookism. Ngunit hinawakan ng bida ang kamay ng taba. Sumuntok si Kulot pero sinangga ni Tanzaburo. Saka din gumanti ng suntok sa mukha kaya natamba ang bully. Sinubukan ng dalawang sidekick na sipain ang bida na kanyang sinangga kaya nagulat ang mga ito. At gumanti din si Tanzaburo ng sipa sa mga ito na nasaktan at nagkikisay sa lupa. Sinabi ng bida na ibinalik lang niya ang ginawa ng mga ito sa kanya saka umalis. Pero sinabi ni Kulot na hindi pa sila tapos. Kaya kinabukasan ay umatake ang grupo ng Windbreaker sa paaralan ni Tanzaburo at ginawang hostage si Emily. Nakita ni Tanzaburo ang umiiyak na Emily saka pa daw naghahamon ng mga bata na inimpluwensyahan ng Windbreaker. Lumabas ang bida at hinarap ang mga siga na pinagalitan. Sinabi niyang mga wala silang trabaho at palamunin sa mga magulang tapos ang tatapang na maghamon ng away. Magagalit si Jose Rizal niyan kapag ganyan ang ugali ng kabataan na pag-asa ng bayan. Umatake ang Daiko students ng kani-kanilang mga pangpalo na sinalubong ni Tanzaburo. Pero siya ang binugbog ng mga ito na sinipa-sipa sa mukha. Kaya nabugbog ang bida na knockout sa lupa. Inakala ni Kulot na panalo na sila kaya dinala na ang babae para maging war prize niya. Tapos wala pang tumutulong. Naiiyak ang babae na tinawag ang pangalan ng bida. Kaya parang robot na tumayo bigla si Tanzaburo at sinigawan ang mga nagulat na estudyante ng Daiko. Naghubad ang bida at sinabing napilitan daw siyang gamitin ang power sa kanila. Saka nag-ritual ang bida na parang si Kamen Rider habang pinapakita ang tattoo na belt. Napatawa ang Daiko students nang sabihin ng bida na siya si Kamen Rider. Pero mabilis na umatake ang bida at isang suntok lang kay Kulot ay lumipad ito. Saka din niya ni-knockout ang mga iba pang Daiko students. Kaya nagulat ang mga nakakita kasama na ang bully lang sa school nila na nagtatago sa puno. Lumapit si Emily kay Tanzaburo at nagtanong kung sino siya. Sumagot naman ng bida na siya si Kamen Rider. Pero nang pinunasan niya ang mukha at pumangit ay biglang napasigaw si Emily ng pangit at tumakbo. Kaya nasaktan ng loob ng bida na sinabing hindi dapat siya nag-transform para lang sa mga siga. Hindi bale dahil wala namang silbi ang ganyang klase ng babae. Inaalala pala ito ng bida habang nagsasanay sa gubat ng pamatay nitong suntok. Alam niyang fantasy lang si Kamen Rider at ng mga kalaban nito. Pero napasigaw siyang gawin na siyang cyborg at labanan ng mga imaginary enemy. Dumating ang isang bear na kinadismaya ng bida dahil akala niya kung totoong tauhan ni Shocker ang dumating. Umatake ang oso ng matulis nitong kuko. Pero ginamitan ito ng bida ng judo at walang hirap na ibinalibag ang oso. Nagtaka ang oso na malakas ang kaharap na tao. Muli itong umatake na tinusok ng bida sa leeg gamit ng daliri. Pero nasaktan din siya sa pagkalmat ng oso sa dibdib. Pero sa mga panahon na iyon ay naging malakas na si Tanzaburo na kayang labanan ng isang oso. At buong lakas na ginamitan ni Tanzaburo ang malaking oso ng malakas na siko. Kaya nasaktan ang natamba na oso at agad din na tumakbo. Nagpunta siya ng isang comic store at ibinenta ang lahat ng collection niya ng Kamen Rider merchandise. Dahil sayang lang daw ito kung mamamatay siyang mag-isa. Habang kumakain siya nang makita sa balita ang pag-atake ng ilang mga kawatan na nakamaskara at nagpapanggap na tauhan ni Shocker. Pero para sa bida ay hindi daw ugali ni Shocker ang ganun. Habang nagtatrabaho siya sa construction ay narinig niya ang usapan ng mga kasama na maraming mga inspired by Shocker na mga kawatan. At ipinakitang nangho-hold up ang mga ito tulad ng style ng Shocker. Pero isa sa mga ito ang nakatsamba ng malaking tao at nahuli. Sinabi niyang kapag nagsusuot daw siya ng maskara ay feeling niyang nagiging malakas at ginawa ang style ni Shocker.
Isang gabi na may festival ay lumabas si Tanzaburo at bumili ng pagkain na paborito nitong masarap daw kapag may fiesta. Samantala ay nasa isang tabi ang grupo ni Hachiro na gangster. Sinabi nito sa mga tauhan na magmaskara sila dahil maraming tao doon. Ayaw sana ng mga tauhan pero sinabi niyang inspired siya ng villain noon. Kaya walang ano-ano ay pinuntahan nila ang isang stall na sinira. Saka din pinagbubugbog ang vendor dito na sinabing gusto lang naman magbenta ng takoyaki. Nakita ito ng bida at alam na ito yung mga inspired by Shocker na mga kawatan. At dahil walang tumutulong ay lumapit ang bida sa mga nagbebenta ng maskara. At pinili niya ang maskara ni Kamen Rider na nagdadalawang isip pa siya kung isusuot ito. Pero dahil nagpapatulong ang vendor ay isinuot ito ng bida at naging feeling high ito na nagkaroon ng transformation sa katawan maging sa daloy ng dugo. Saka sinigawan ng mga kawatan na tumigil sa ginagawa. Lumapit ang mga ito na nagtanong kung sino siya dahil naka-costume din. Sumagot si Tanzaburo na siya si Kamen Rider. Kaya natawa ang mga siga na nagtanong kung anong sinisinghot niya. Naroon naman ang mga tao na kumukuha ng video para may post sa TikTok. Sinabi ng bida na seryosong siya si Kamen Rider na napaluha pa. Saka nag-post ito para sumuntok na kinabahala ng mga kawatan. Sinuntok niya ang isang nabawasan ang ngipin. Saka din in-uppercut ang isa pang naitapon. Nag-post pa siya saka tumalon at nagbigay ng rider flying kick sa matabang bully. Kaya napasok ka pa itong bumagsak. Feeling ni Tanzaburo ay hero na siya. At dahil nakitang maraming mga tao ay napatakbo na lang siya. Naging sikat ang nangyari online at nakita siya ng isang babae na sinabing dapat ay siya ang unang tatalo sa Shocker. Ito si Yuriko na isang guro sa isang paaralan. Pero habang nagtuturo ay ang puwet niya ang tinitignan ng estudyante nitong si Masao. Napansin niyang parang nag-imagine si Masao kaya pinagbasa ito. Pag-uwi ni Masao ay niyayakap nito ang mahabang unan habang ini-imagine si Yuriko. Akala daw niya kung ang hobby ni Yuriko ay ang mga gawain ng mga magastos sa bulsa na babae. Pero ipinakitang nagbubuhat ng mga mabibigat na barbell si Yuriko habang yumuyugyug ang mga melon nito. Ipinakita noong bata pa siya na umiiyak mula sa school dahil sa mga bully. Kaya tinawag siya ng ama na manood ng TV at pinanood nila si Tackle na isang babae. Pero binugbog ang mga kalaban nito. Naging inspired siya kay Tackle at swerte naman niya dahil suportado siya ng tatay sa paggaya kay Tackle. Minsan na may itinapon siyang manika ay nahulog ang mga VHS tape na koleksyon ng ama. At nakita niya ang episode 30 na hindi pa niya napanood. Sa episode na iyon ay natalo ng kalaban si Tackle at natusok sa dibdib. Ngunit ginamit nito ang superpower at nagkaroon ng explosion na kinatalo ng kalaban. Dahil sa nakita ay biglang na-depress si Yuriko dahil ngayon lang niya nalaman na natigok pala ang idol niyang warrior. Kaya feeling niya ay para siyang nalulunod sa kalungkutan. Pag-uwi ng tatay ay nakita ang anak na nalulunod sa sariling laway at luha. Nagkasakit pa ito na nagtanong kung bakit namatay si Tackle na idol niya. Kaya ipinaliwanag ng ama na iyon ang part na naging mas malakas si Tackle. Nang ayos na ulit si Yuriko ay pinagdamit siya ng tatay ng costume ni Tackle at sinabing hindi pa patay si Tackle dahil naroon siya. Kaya naman na mindset ang bata na feeling warrior na siya. At paglaki niya kahit naging 24 anyos na siyang guro ay siya pa rin daw si Tackle. Sa isang sulok ay inutusan ulit ng boss na Hachiro ang tatlong kasama na magnanakaw ng isa pang convenience store. Nagmaskara din ito at sinabing tutulungan ng mga tauhan na gawin ang masamang balak. Pero sa isip ay mas gusto niyang maging Spider-Man para maging tunay na halimaw. Samantala ay matapang naman si Masao na sinabing may pagkagusto sa mas matandang guro. Kaya naman naisip ni Yuriko na malakas din ang loob ng bata na fan niya. Sa isang convenience store ay binubugbog ng mga siga si Lookism ulit na hindi makalaban. Dinaanan naman ng mga pulis ang nagliligawan na Yuriko at Masao. Saktong paglabas na noon ni Hachiro sa store na ninakawan. Nakita nila ang mga dumating na pulis. At walang takot si Hachiro na sinuntok ang unang dumating na pulis. At kitang-kita ito ni Yuriko na iniistorbo ni Boy Burat ang alam. Sinuntok pa ni Hachiro ang isa pang pulis at saka din pinag-aapakan ng mga ito. Nang paalis na ang mga kawatan ay inisip ni Yuriko na tumatakas ang mga prey niya. Kaya niya iniwan si Masao. Nasa next store na sina Hachiro at narinig at nakita sila ni Tanzaburo na nagkataong naglalakad sa gilid. Kaya agad siyang nagpakilala sa mga kawatan. Pero hindi nila siya kilala. Agad niyang isinuot ang maskara at naalala naman siya ng tatlong binugbog noon. Pero matapang daw si Hachiro na masama ang titig. Tumatakbo naman si Yuriko na sinusundan pa rin ni Masao. Nakita nila ang mga kawatan na kaharap na ng nakamaskara na Tanzaburo. Kaya naiinis ang babae dahil ninanakaw daw ng walang uniform na Kamen Rider ang spotlight niya. Kaya nagtanong ang guro sa student nito kung gusto pa rin siya. Sabay labas ng malaking papaya at ng tinatago ng polka dots na panty. Kaya naman swerte ni Boy Burat na nakakita ng live show na libre. Walang hiya na nagpalit ang babae ng damit sa harap ng mga tao saka din iniwan ang gamit kay Masao.
Susuntukin na sana ni Tanzaburo ang mga shocker-inspired na kawatan. Pero mabilis siyang binanggan ni Yuriko ng tackle attack nito at natamba ang naitapon na bida. Nagulat si Tanzaburo dahil nakita si tackle. Nagpakilala si Yuriko sa mga kawatan na hindi siya naiintindihan. At sinabi ng matabang siga na malaki ang mga papaya ni Yuriko pero bakit daw maliit ang utak nito. Sabay pakita ng kanyang kamao bilang warning. Ngunit hinuli siya ng babae at ginamitan ng swipe kick at judo sabay tapon sa mga kasamang kawatan na nasaktan. Kaya para siyang Wonder Woman sa paningin ni Tanzaburo at Masao. At naroon din ang mga tao na kinuhanan sila ng video. Nilapitan ni Yuriko ang pinatahimik na Masao. Sinabi niyang sekreto lang nila iyon saka din agad tumakbo palayo. At oo naman si Boy Burat. Muling tumayo sina Hachiro at sinabing hindi pa sila tapos ni Tanzaburo. Ngunit sinabi ng bida na siya ang unang sinuntok ng umalis na babae. Kaya umalis na lang si Hachiro na sinabing inspired siya dati kay Shocker. Dahil naging sikat sa social media si Yuriko ay masaya naman ito. Bumili ng bagong maskara si Hachiro na ipinagtaka ng mga tauhan. Sinabi niyang kung may hero na Kamen Rider ay mayroon ding Yakuza man na villain. Isang vlogger ang nag-live at sinabing papakyawin ang lahat ng nasa shelf. At ginawa nga niya ito. Pero nang pumasok ang mga kawatan na nakamaskara ay gulat ang mga crew at mga shoppers na tumakbo. Nang hold up si Hachiro sa naroon na takot na cashier. Nakita ni Maputi na Kong TV ang pangyayari habang naka-live siya. Pero nahuli siya ng matabang magnanakaw na napatanong dahil marami daw siyang binili na pagkain kaya mas lalo siyang tataba. Nakita niyang biglaan ang pagdami ng views niya dahil naka-live siya sa mga news at wow sana all. Nakikita din ito ni Tanzaburo na patungo na doon. At sa daan ay nakasabayan pa nito si Yuriko na tumatakbo na din at nagkatinginan sila na parang kilala ang isa't isa. Sa loob ng store ay isang lalaki ang pinigilan si Hachiro sa pagnanakaw ng pera. Sinabi nitong problema ang ginagawa nila. Sinita ng kasama ni Hachiro ang lalaki. Kaya nainis ito at biglang nag-transform sa pagiging tunay na shocker. Tapos mayroon pang sound effects na kanta. At kitang-kita ito ni Tanzaburo at Yuriko online na nagulat. Pareho silang nakarating sa store at nagtataka sa isa't isa. Naunang nagsuot si Tanzaburo ng cheap nitong maskara na nakilala ni Yuriko. Pinigilan nito ang magpapakilala sanang Kamen Rider. Inilabas niya ulit ang asset ng mga stress ball sa taas at baba, saka din agad nagsuot ng costume nitong tackle. Kaya nakilala din siya ng bida na yung sumuntok sa kanya noon. Natigilan sila ng masira ang salamin dahil naitapon ang mga kawatan. Dahil sa nakita ay nanginig si Hachiro na naniwalang miyembro ng Shocker ang kaharap nito. Masaya naman yung vlogger dahil sa nasasaksihan. Pero may nanghila sa kanya patalikod. Saka din lumapit si Hachiro sa tunay na miyembro ng Shocker at lumuhad na naiyak dahil totoo ang mga ito. Pero sinipa siya ng Shocker combatant at naging parol sa kisame, tapos nahulog din. Dahil sa nakita ay naiyak din ang bida dahil totoo ang pangarap. Saka din naghanda ng malakas nitong suntok na kinabahala ng Shocker combatant at sumangga at dahil sa suntok ni Tanzaburo ay napa-atras siya. Gumanti ang Shocker ng suntok na kinatapon ni Tanzaburo na naiiyak pa rin dahil hindi siya na-scam sa pangarap. Susuntok pa sana ang bida pero sinuntok siya ni Yuriko para siya naman daw ang lalaban. Sinabi niyang siya ang tackle na bago sabay scorpion kick sa mukha ng Shocker na nasaktan. Sumipa ang Shocker na naiwasan ni Yuriko. Saka nahuli ni Yuriko ang Shocker na nailock sa katawan at malakas din itong ginamitan ng vertical suplex. Kaya nauntog ang ulo ng kalaban sa lupa. Sinabayan naman ito ng bida na nagbuelo at nag-Kamen Rider kick sa natamba na Shocker kaya mas lalong itong nasaktan na nagsuka pa. Natigilan sila sa pagsasalita nang dumating ang isang tunay na halimaw na naka-men in black suit. Nagbago ito ng anyo na naging halimaw ang mukha. Saka pa naglabas ng matulis nitong armas na tinamaan ng walang malay na Shocker combatant na natunaw at naglaho. Sinabi ng halimaw na magkakaproblema kapag marami siyang patayin. Kaya iniwan din ang mga nagugulat na mga bida na napagtantong nakakita sila ng tunay na Shocker monster. Nagkakilala ang dalawang Kamen Rider fans. Napagtanto nilang totoo pala ang Shocker at ng halimaw na nakalaban nila. Sinabi ni Yuriko na hindi pa rin siya makapaniwala pero sumagot naman ang lalaki na ramdam nito sa puso na totoong si Shocker ang nakita nila. Dumating ang waiter na nagpakilalang si Mitsuba dahil napagtanto nitong ang dalawa ang nakita sa video na nilabanan ng isang tunay na Shocker. Nakiupo ito sa kanila at sinabi ang pangalan ng dalawa na narinig pala noong nagkakilala ang dalawa. Nakita nito ang pagpasok nila kanina. Magkakasama daw sila sa iisang bangka at kinumpirma na totoo si Shocker dahil nakita niya ito mismo. Nais pang malaman ng bida ang tungkol kay Shocker. Pero sinabihan sila ni Mitsuba na lifetime ang kwento niya. Excited na gustong makinig ni Tanzaburo samantalang hindi naman si Yuriko. Pero hindi nila napansin na isa pang babae ang nakikinig sa kanilang usapan. Ipinakita ang nakaraan ni Mitsuba noong bata pa siya at kasama ang kuya.
Natatakot sila sa isang lalaki na ang gupit ay parang Bruce Lee. Pero mabait naman pala itong tao na nagbigay pa ng fresh na kamatis sa kanila. At masarap daw ang fresh na kamatis. Kinabukasan ay may dumating na mga kurakot na gobyerno. Pero natakot sila sa mga honeybee na alaga ng lalaki at tumakbo. Dumating ang mga bata na binigyan niya ng watermelon. Nakita nilang may dumating na mga siga at pinipilit si Bruce Lee sa gusto nilang mangyari. Pero tumalikod ang lalaki at kumuha ng kamatis na inialok sa mga dumating. Pero ayaw nila nito na tinabig. Kaya persimmon naman ang ibinigay ng lalaki at nabighani ang mataba na kinagat ito. At parang si Eva na inalok ang kasama at kinain nilang pareho ang prutas na bigay ng misteryosong lalaki. Nang ayos na ang mga siga ay sinuntok na lang nila nang bigla ang kawawang lalaki. Sinabi ng dalawang siga na inutusan daw sila ng mga kapitbahay na mabuli siya. Dahil sa nangyari ay sinabi ng lalaki na susunugin na lang nito ang lahat. At kasama ang dalawang bully. Saka din biglang nagbago ng anyo ang lalaki na isa palang shocker. Kahit nagulat at natatakot ang mataba ay umatake ito ng suntok. Pero sinangga ito ni Shocker at saka din binali ang kamay at paa ng bully. Hindi rin ligtas ang isa na nasuntok at pareho silang knockout. Nagtago ang dalawang bata kaya lumabas ang Shocker. Pero sinunog nga nito ang bahay. Kaya agad na nabahala ang mga bata na sinapak ang natutulog para iligtas ang kasama. At iyon daw ang unang beses na nagkaroon ng pag-research si Mitsuba tungkol sa mga Shocker. Natigil ang kwentuhan nila nang dumating si Yukariso. Nagreklamo ito at sinabing hindi dapat sila nakikiupo sa mga customer. Kaya tumayo na nga si Mitsuba at sinabing GF daw niya ito at dahil maganda si Yuriko na katabi niya kanina ay baka nagseselos ito. Ipinahabol pa nitong nagkalat lang ang mga Shocker. Nagtanong si Tanzaburo kung anong naiisip ng kaharap. Dahil siya mismo ay nagngangalit na sa excitement. Saka sinabing siya si Kamen Rider. Pero nag-blush naman ang mukha na sinabing mag-usap muna sila. Kaso ay marami pa daw gagawin si Yuriko na naghandang umalis. Naging parang ikaw ang mukha niya kapag nakikita mo ang crush mo. Nahihiya man pero ipinilit sabihin ng bida na gusto nitong makuha ang number ng babae para magka-communicate sila dahil kalaban naman nila si Shocker. Nagtampo naman daw si Yukariso dahil nakikipagkilala sa iba ang BF. At nang sinabi ng lalaki na mahal niya ang babae ay masaya naman ang babae na umalis. Pero naging seryoso naman ang mukha paglayo. Sa school ay nagtuturo pa rin si Yuriko. Samantalang nag-i-imagine pa rin si Masao dahil sa nakita nito noon na katawan ni Yuriko. Dahil siya lang ang nakakaalam ng sekreto ni Yuriko ay gusto niyang ma-blackmail ang guro at inimagine na ito. Na gusto daw niya ng burat challenge kapalit ng pananahimik sa sekreto ni Yuriko. Pagkatapos ng klase ay nagbalak na siya ng gagawin. Pagsapit ng gabi ay bumalik siya ng school at nakita ang pinto na nakabukas kaunti. At tulad mo ay mahilig din siyang sumilip. Nakita niyang may kausap si Yuriko na isang estudyanteng babae. Sinabi ng estudyante na tinawag niya ang guro sa isang secret na kwarto nang sila lang para sabihin na may gusto dito. Sabay tanggal ng eyeglass ni Yuriko at pag-bumper to bumper ng kanilang mga malalaking papaya. Kaya na-excite naman si Masao na sumisilip. Tinanggal ng estudyante ang eyeglass at saka din tinalihan ang buhok. Kaya namukan nito ni Yuriko na si Yukariso na waitress kahapon. Nagtanong si Yukariso kung anong interest ni Yuriko sa BF niyang mahilig sa mga Shocker. Sinabi niyang ilan ng mga babae ang lumapit kay Mitsuba dahil pogi siya ngunit hindi na sila nakakaulit dahil sinisipa silang lahat ni Yukariso. Saka pa ito tumaatawa na parang Harley Quinn pero black ang buhok. Dahil hindi naiintindihan ni Yuriko ang sinasabi ng babae ay aalis na sana siya. Pero biglang sumigaw si Yukariso at nagpalit ng anyo bilang isang Shocker. At sinabing papatayin si Yuriko. Nagulat si Yuriko dahil yung get up ni Yukariso at yung mga malalaki nitong yumuyugyug na pang lato-lato. Maingay kasi ang virgin na natambak ay narinig siya ni Yukariso at binuksan ang pinto. Galit itong sinabi na papatayin din si Masao. Sinamantala ni Yuriko na magpalit ng damit nito. Saka sinabing hindi papayag na may patayin si Yukariso. Nagulat si Yukariso na napangiti dahil sa outfit ni Yukariso. Saka inilapit ang malaki din itong bola-bola kay Yuriko. Minaliit ng Shocker si Yuriko na sinabing hindi male iligtas ng costume. Pero sinipa bigla ni Yuriko ang mukha ni Yukariso na naitapon at nasaktan. Inutusan ni Yuriko si Masao na umalis na doon at aalis sana ito pero pinatigil naman siya ni Yukariso na bumangon. Papatayin daw nito lahat ng mga tao. Maliban lang kay Mitsuba. Umatake siya ng malakas na suntok na sinabayan ni Yuriko ng sampal pero malakas ito na sinira ang gamit doon. Hinabol niya agad ang tumalon na Yuriko ng suntok sa paa. Kaya naitapon ng nakuryente na Yuriko. Agad ding umatake ng isa pang nagkukuryente na suntok si Yukariso sa mukha Yuriko kay Yukariso na iniuntog sa sahig. Agad din na kinontak ni Yuriko si Tanzaburo at humingi ng favor. Dinala nila ang walang malay na Yukariso sa kinaroroonan ng masayahin na Mitsuba. Hindi namukan ni Mitsuba si Yukariso noong una.
Pero nang sinabi nilang ito ang girlfriend niya na miyembro din ng Shocker ay hindi siya makapaniwala nang mamukhaan ito. Pinahigi nila si Yukarisu sa bleacher na naroon at napahawak sa ulo si Mitsuba dahil mortal na kalaban pala ng kanyang pamilya ang girlfriend. Kaya napatanong ang dalawang bida kung ano ang ibig sabihin ni Mitsuba. At sumagot ito na may encounter sila ng kapatid niya ng Shocker na halimaw. Habang umiinom ang lolo ni Mitsuba ay pumasok ang isang blondie kasama ng isang mataba na babae. Sinampal nito ang lolo na natamba at nawalan ng malay. Saka inutusan si Taba na kumuha ng tali. Nainis ang kuya ni Mitsuba na walang ano-ano na sinipa ang mukha ni Blondie. Nagpaikot-ikot pa daw itong nag-flying kick sa ere na muling pinatamaan ang tiyan ni Blondie. Aatake pa sana siya pero nainis na si Blondie at nagpalitan niyo bilang Shocker. Kaya nagulat ang dalawang bata. Ganun pa man ay sumipa-sipa pa rin si Ikiyo na kinasaktan ng Shocker. Pero napuno na ito na sinuntok ang mukha ni Ikiyo na nagdugo ang ilong. Saka din pinatulog si Mitsuba. Itinali ng mga magnanakaw ang maglololo at sila ang kumain ng pagkain sa mesa. Kaya naiinis si Ikiyo na walang magawa. Mga katatakas lang ang mga ito mula sa paggawa ng masama kaya sila yung hinahanap sa news. Nakarelax ang dalawang kumakain nang pumasok ang lola na may hawak na pangsarado. Kaya agad nagsumbong si Ikiyo na mga magnanakaw ang mga ito. Nainis ang lola na kinatakutan ni Blondie. Pinalaya din agad ng lola ang lolo na inutusan na palayain ang mga apo. Saka hinila si Blondie palabas habang nasasaktan at sumusunod si Taba. Nagpalit pa ito ng anyo pero nasaktan pa rin na lumabas. Sinabi ng lolo na ayos lang ang asawa niya na walang makakatalo. Pero narinig nila ang pagsigaw niya sa labas na nasaktan. Kaya agad silang lumabas at nakita ang naikalat na bangkay ng dalawang magnanakaw na miyembro ng Shocker. Saka hawak pa ng isang halimaw ang lola na sinaksak ng matulis nitong kuko. Dahil sa galit ay umatake naman ang lolo ng walang strategy. Kaya kasabay na itinapon ng halimaw ang katawan ng lola na one strike din ang lolo na natigok. Dahil dito ay naiiyak ang dalawang bata. Pero hindi naman sila sinaktan ng halimaw gilang kwentuhan ng mga bida nang may magsalita na nakatayo sa isang bakod. Ito daw ang kapatid ni Mitsuba hindi naniniwala ang nainis na Ikiyo. Kaya nagsayaw-sayaw si Tanzaburo at saka nagmaskara ng Kamen Rider. At napanganga naman si Ikiyo na kilala ang ni-representa ng bida na pinaka-first na Kamen Rider. Nagtanong si Ikiyo kung sino ang pinakamalakas na Kamen Rider. Hindi agad nakasagot ang bida. Kaya kumaway-kaway naman si Ikiyo na ginaya ang tingin niyang pinakamalakas na Kamen Rider. Pero hindi daw ito matatanggap na lang ni Tanzaburo nang walang ebidensya. Kaya dapat silang maglaban para malaman ang totoo. Sinabi ni Ikiyo na hindi na nito kailangan ng plastic mask na gaya ng bida. Saka din siya nag-pause at automatic na nakita naman ni Tanzaburo pas daw si V3 na Kamen Rider laban sa original na Kamen Rider. Naghanda si Tanzaburo at umatake ng malakas na Kamen Rider punch nito. Pinag-combine ng lakas ni na Kamen Rider 1 at 2 at ganun kalakas si V3. Nag-aral daw ang iba't ibang klase ng martial arts si Ikiyo kaya madali lang niyang matutulad si V3 kung gusto. Hindi tulad ni Tanzaburo na sariling pag-training lang ang ginawa. Biglang nagsalita si Yuriko na nagpalit na ng tackle costume nito. Sinabi niyang nais din niyang tumulong sa pakikipaglaban at aatake na sana kay Ikiyo. Pero sinabi ng sumigaw na Tanzaburo na ang laban na iyon ay kaya labis ang gulat ni Ikiyo na nag-nosebleed at nagpasalamat sa nakita. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Tanzaburo na makasuntok ng malakas sa mukha ni Ikiyo. Siya daw ang kinakalaban ni Ikiyo kaya mag-focus ito. Muling umatake ng suntok si Tanzaburo ng parehong estilo ng pagsuntok kaya umilag ulit si Ikiyo. Nagkasuntukan pa sila at naramdaman ni Ikiyo na malakas daw ang pagsuntok ni Tanzaburo. Umilag pa siya at nakagawa na paraan at tumalon sa ere. Saka ginamit ulit ang kakaisalang ang kanilang pinagkukunan ng lakas. At mas naging interesado sa galit itong kaagad na naisip na kalaban si Yukarisu na wala pa ring idea. Naalarma lang siya nang makitang nasa outfit pala siya ng Shocker. Kasi alam niyang Shocker si Yukarisu pero ito rin ang GF niya. Kaya mas nag-alala si Yukarisu dahil alam na ni Mitsuba ang secret niya. Nagtanong si Ikiyo kung anong ibig sabihin ng kapatid. At ipinaliwanag ni Mitsuba na ang pag-exist ng mga Shockers. At kapag mayroon itong mga kaibigan ay papatayin silang lahat. Saka din ito nagtawag ng mga kasama. Kaya yung kumakain ng sa isang iglap sa kinaroroonan ng mga bida. Saka din pinaligiran ng mga bida na ikinagulat nila. At mas lalong umatake ang sangkatutak na Shocker sa mga tao. Unang may tumarget kay Ikiyo. Subalit sinipa niya lang ito sa mukha ng malakas. Sinuntok din ni Tanzaburo ang isa. Kaagad na nagpalit ng damit si Yuriko na sinuntok din ng isa pang Shocker. Kaya nagugulat si Yukarisu sa hindi inasahan na pangyayari. Nagpatuloy ang mga bida sa pagbugbog sa mga Shocker na parang mas naging mahina sa kanila na mga tao lang dahil sila ang knockout kada isang sipa o suntok ng mga bida. Kaya napasigaw sa gulat si Yukarisu.
May na-axe kick si Ikiyo na isa. May na-wrestling si Yuriko na isa. At may na-flying kick si Tanzaburo na isa pa. Kaya knockout na lahat ang mga dumating na shockers. Kaya nanginginig na hindi makapaniwala si Yukarisu dahil walang laban ang mga kay-barkada niya. Lumapit si Ikiyo na tatapusin din sana si Yukarisu. Pero sinubukan siyang pigilan ni Mitsuba. Kaya nagtanong si Ikiyo kung handa ba si Mitsuba na pakasalan ng babae. Kaya on the spot na na-hotseat ang dalawa. At maging sina Tanzaburo at Yuriko ay naramdaman ng pressure. Nagtanong ang magkasintahan kung may iba pa silang option. Pero sinabi ni Ikiyo na oo at hindi lang ang sagot. Kaya na-pressure si Mitsuba na gusto sana ng sa gitna muna. Pero sinampal siya ni Ikiyo na naghihintay ng sagot. Natigilan lang sila ng magsalita ang isang naka-formal na lalaki na nagtanong kung anong ganap doon. Natakot si Yukarisu at maging sina Yuriko at Tanzaburo ay nagulat nang makita ito. Dahil alam nilang ito yung halimaw na nakita noon. Sinabi nilang halimaw ito na kina-interest naman ni Ikiyo. Nagtanong si Mitsuba kung totoo ba ito. At kinumpirma naman ng GF. Patanong-tanong din ng maingay na Ikiyo kung totoo ba ito. Pero pinatahimik siya nang dumating. Nainis si Ikiyo na sinuntok ng malakas ang mukha ng kaharap. Kaya napilitan si Spider-Man na ilabas ang pangit nitong mukha at umatungal pa. Kaya nagulat naman si Ikiyo. Sumampal si Spider-Man na sinangga ni Ikiyo na napaatras pero nakatayo pa rin. Saka pa pumorma na lalaban. Sinabi naman ni Mitsuba na poprotektahan nito si Yukarisu. Tapos tumakbo pa ito. Kaya napatanong ang babae na kahit isa naman siyang shocker. Nagsayaw si Ikiyo na sinabing siya si V3. Tapos sinamahan pa siya ni Tanzaburo at Yuriko na sinabing lalaban din. Kaya natatawa ang halimaw na narinig ng tatlo. Kaya nainis si Ikiyo na buong bilis at lakas na tumalon at nag-flying kick ng malakas. Pero sinalo lang ni Spider-Man at hinawakan ng paa niya. Saka din parang kinagat ng aso na naiwasiwas si Ikiyo sa ere. Labis sana ang sira ng katawan niya kung hindi lang siya sinalo ni Tanzaburo. Sinabayan ni Yuriko na magawa ng arm tackle si Spider-Man. Pero siya ang naibalik na naitapon. Sinabayan ito ni Tanzaburo ng malakas na rider punch sa katawan ng napagalaw na halimaw. Pero gumanti ito at naitapon na parang LSE ang bida na tumama sa bato. Umatake ulit si Ikiyo ng mabilis nitong mga pagsipa at sinampal-sampal ang mukha ni Spider-Man. At sa mas malakas niyang tirada ay natanggal na ang maskara ng halimaw. Kaya nagulat ang lahat na tumigas dahil sa pinaghalong takot at gulat sa nakitang itsura ng kalaban. Sinabi ni Yukarisu na siya daw ang Spider-Man. Pangit na version. Naging kakaiba ang aura ng paligid lalo na nang sinabi ni Spider-Man na siya naman ang magpapatuloy ng laban. Sumuntok ito ng malakas pero mabuti na lang at nakailag si Ikiyo at ang lupa ang nawasak. Ramdam nila ang lakas ng kalaban. Tumalon si Spider-Man na gustong wasakin si Ikiyo. Pero habang nasa ere ito ay natalian siyang bigla nang dumating na Mitsuba. May mas maganda itong helmet sa kanilang lahat na kinainggit ni Tanzaburo. Ito daw ang pang-apat na Kamen Rider sa palabas. Nang umalis si Mitsuba ay kinuha pala nito ang helmet na itinago. Mabilis na inirelease ni Mitsuba ang tali kaya natalian ng lubos ang katawan ni Spider-Man. Saka sinabi sa kuya na dapat na silang umatras dahil hindi sila mananalo sa oras na iyon. At gusto din ito ng dalawa pang kasama. Sinubukan pa ni Spider-Man na tumakas na ikinatakot ni Yukarisu. Pero hinawakan ni Mitsuba ang kamay niya at sinabing matibay ang tali na iyon. Nagtanong si Yukarisu kung bakit nag-costume si Mitsuba ng Riderman. Kaya sumagot ang lalaki na dahil ito sa kwento nilang magkapatid sa kamay ng mga shocker. Nagreklamo si Yuriko dahil alam niyang mahaba ang kwento. Pero nagkwento pa rin si Mitsuba na na-inspired siya kay V3. Pareho sila ng kuya na may idol sa Kamen Rider. Namatay daw ang mga magulang ni Riderman na dahil sa shocker. Kaya nagboluntaryo siyang gawing cyborg at makuha ang lakas ng una at pangalawang rider. Habang naglalaro noong bata sina Ikiyo at Mitsuba ay nagreklamo si Mitsuba dahil palaging ang kuya nito si V3. Gusto din daw niyang maging V3 para maging feeling hero. Sinabi ng kuya na kung matatalo siya nito sa laban ay papayagan itong maging si V3. Agad na gustong sumuntok ni Mitsuba pero wala daw siyang depensa at iniwan siyang talunan ni Ikiyo. Kaya naiiyak ang blondie. Mula daw noon kahit nang lumaki na sila ay palagi na silang naglalaban para kung sino ang manalo ay siya ang magiging V3. Nagposisyon sila sa ilalim ng isang tulay para muling pag-agawan ng trono ng pagiging V3. Sinuntok-suntok ni Ikiyo si Mitsuba ng diretso at mabilis na umiwas-iwas naman ang blondie sabay sangga ng mga ito. At nang magkaroon ng pagkakataon ay nahuli niya ang kamay ng kuya at ibinalibag sa lupa. Nagulat si Ikiyo na sinabing Aikido pala ang ginamit ng kapatid sa kanya. Naglaban sila hanggang hapon na pareho lang silang nagsusuntukan at wala naman daw natatalo. At sa huli ay si Mitsuba ang napagod at nagmakaawa sa kuya na gustong maging V3. Pero hindi pumayag si Ikiyo na sinabing ang nanalo ang magiging V3.
Saka din daw nagbigay ng karate chop nito sa kamay ni Mitsuba na nasaktan. Kalaunan ay binigyan ni Ikiyo ng maskara ni Reed Erman ang kapatid para daw maging partner ito tulad ng ginagaya nilang pelikula. Ipinakitang si Reed Erman daw ay isang genius na scientist. Kaso dahil sa inggit ng ibang tao ay ginawan siya ng masama at hinulag sa asido ang kanyang kamay. Kaya natunaw ito. Pero may gumawa ng cyborg na kamay para sa kanya. Kaya daw sinaktan ni Ikiyo ang kamay niya para maging katulad talaga ni Reed Erman. At dahil alam niyang right-handed ang kapatid ay ang left hand niya ang sinaktan. Nagpasalamat naman ng sarcastic si Mitsuba. At saka sinuntok ng malakas ang mukha ni Ikiyo. Natapos ang kwento ni Mitsuba na narinig ng lahat. Nagtanong si Yukariso kung okay lang ba sa kanya na maging Reed Erman. Noong una ay hindi daw pero kalaunan ay naging mas gusto ito ni Mitsuba. Kaya din siya gumawa ng kamay na parang kay Reed Erman. Nagkasundo ang lahat na umalis na sila. Habang nakatali pa rin si Spider-Man na nagtatanong kung sino ang mga tao na kumakalaban sa kanya. Tumatakbo na ang mga tao kaya ginamit niya ang autoridad kay Yukariso at inutusan itong patayin si Mitsuba. Kaya may nagwire sa utak ni Mitsuba na napasigaw sa sakit. Napansin siya ni Mitsuba na tumigil para damayan siya. Ngunit sinuntok siyang bigla ni Yukariso kaya natamba ang lalaki. Saka din agad na pinatungan ni Yukariso si Mitsuba para bugbugin. Aawatin sana siya ng iba pang tumigil din. Pero nasalo ni Mitsuba ang mga kamay ng babae at sinabing laban nilang dalawa iyon. Kaya nagpapalakasan ng dalawa habang sinasabi ni Mitsuba na tumigil ang babae. Nakawala ang babae na susuntok ulit sana. Pero sinabi ng lalaki na mahal niya ito. Kaya natigilan si Yukariso. At sinabi pa ni Mitsuba na pasensya kanina kung hindi agad nakasagot sa tanong ng kuya. Pero naisip na nitong gusto talaga ang babae at sinabing ikasal na sila. Kaya mas lalong natigilan ang nag-blush at napaiyak na babae na sinabing mahal na mahal nito si Mitsuba. Saka nito ipinunas-punas ang katawan sa lalaki. Ngunit hindi nila namalayan na natatanggal na ni Spider-Man ang tali sa katawan. Nagkuryente-kuryente pa ang katawan nito habang nagbabago ang mga parte ng katawan sa pagiging ulikba na matatalas ang kuko. Naging ganap itong monster na kinatakot ng mga aspiring heroes. Naglakad ito palapit sa mga bida na mas humaba ang kuko nito. Umatake ito pero sinangga ni Yukariso at iniutos ang pagtakas ni Mitsuba. Pero pinag-uuntog sila ni Spider-Man at lahat sila ay naitapon na parang walang bigat. Saka nagtaka ang halimaw kung bakit sila na traidor ng kanilang combatant na hindi niya inakalang posible pala. Lumapit si Yukariso sa halimaw na sinabing lalabanan ito kahit natatakot. Pero sinabi ni Mitsubi na siya ang labanan. Pero sumingit din sina Ikiyo at Yuriko. Kaso ay nagpunta ng harap si Tanzaburo na sinabing napanood sa isang episode na walang takot na nilabanan ni Kamen Rider ang maraming mga halimaw para depensahan ang teritoryo nito. At ng panahon na iyon yung ginasta na talaga ni Tanzaburo na maging si Kamen Rider dahil hindi ito umaatras sa laban. Saka pa nag-charge ng suntok nito si Tanzaburo na sa tingin ni Spider-Man ay si Kamen Rider talaga. At sa isang suntok ng bida ay naitapon ang natamon sa katawan na halimaw. Na ikinagulat ng lahat, napaupo si Spider-Man na nagtaka kung sino ang sumuntok sa kanya. Pero nang may dumating na iba pang mga tao ay naisip ni Spider-Man na hindi niya hahayaan na madiskobre sila ng mga tao dahil lang doon. Kaya tumalon siya ng mataas at mas mabilis pa sa mandurukot na tinusok-tusok niya ng kakaibang dura ang mga katawan ng mga combatants na nasa lupa. Kaya natunaw ang mga ito na naglahong parang usok. Saka din agad na nagpatalon-talon si Spider-Man na naglaho. Kaya walang nakita ang mga dumating na tao na umalis din. At naiwan ang mga bida na hindi makapaniwala. Nagpunta sila ng isang pub at nagulat ang may-ari na muntik sanang mag-welcome ng masaya pero naging masungit nang makita si Ikiyo. Galit ito na sinigawan si Ikiyo at pinapaalis. Sumagot si Ikiyo na ang pub na iyon ang pinili dahil hindi nakita ang kapatid ng matagal ng panahon. Ipinaliwanag ni Mitsuba sa mga kasama na kapatid din nila ito at hindi mahilig sa Kamen Rider tulad nila. Papaalisin na sana ni Futaba si Ikiyo na sinabing bawal na doon. Pero nakiusap na si Mitsuba na sinabing siya ang bahala sa kuya. At ng mga kaibigan nito, nakita ni Futaba ang mga bida na nagtaka kung saan sila nanggaling. Pero may special private room itong itinuro para sa kanila. Nag-cheers ang mga bida at uminom ng beer. Pinuri ni Ikiyo ang suntok na ginawa ni Tanzaburo kanina. At maging ang bida ay sinabing iyon daw ang pinakamaganda niyang suntok. Saka din ulit sila uminom ng beer. Tumayong bigla si Ikiyo na sinabing balik sila sa business. Magpapakasal na daw sa oras ding iyon sina Mitsuba at Yukariso kaya nagulat ang mga ito sa emergency wedding na iyon. Pumasok si Futaba na sinabing malakas ang boses ni Ikiyo. Pero tinawag din siya ni Ikiyo na sinabing magpapakasal na ang kapatid nilang si Mitsuba at Nauna. Tapos ipinakilala pa ng lalaki ang mapapangasawa sa ate na nagulat. Kaya walang nagawa si Futaba kundi makilahok sa mesa.
Tumayo si Mitseba na nagpasalamat sa suporta ng lahat na naroon at sa kapatid nilang nag-rush ng kanilang kasal. Pero sinabi ni Mitseba ang isang mahalagang bagay na dapat muna nilang pagtuunan ng pansin. Akala ni Yukariso kung ito ang pagiging isa niyang shocker pero hindi daw. Sinabi ni Mitseba na nang nag-propose siya kay Yukariso na maging asawa, ay hindi pa daw niya natatanggap ang sagot ng babae at iyon ang pinaka-major issue sa kasal na iyon. Kaya seryosong muling nagtanong si Mitseba kay Yukariso kung papayag ba siyang maging asawa nito. At oo naman ang sagot ng nag-kiss pang babae. Pero nagulat si Futaba na hindi makapaniwalang mag-asawa na ang dalawa sa simpleng ritual na iyon. Nagpakilala sa kanya si Yuriko bilang si Tackle na isa ding guro na mas kinagulat ni Futaba. Sinabi naman ni Tanzaburo na siya si Kamen Rider. At nais namang makilala ni Futaba ang naging asawa ng kapatid. Kaya nagkwento si Yukariso na trabaho niyang bantayan ang mga tao na nakakakilala sa kanilang mga shocker. Nilapitan niya si Mitseba at inaya itong lumabas sila. Na agad namang pumayag. Sa pagsasama daw nila kahit na palaging ang mga Kamen Rider ang topiko nila ay napalapit si Yukariso at nagustuhan nito ang lalaki dahil sa charm nito. Pero napaiyak si Yukariso dahil bukas daw ay papatayin na siya ni Shocker. Sinabi agad ni Mitseba na puprotektahan ang babae. Ayaw ni Futaba ang naririnig at nakikita kaya aalis na sana ito. Pero tinawag siya ni Ikiyo na tanga na kapatid na dapat daw magbigay ng speech para sa kasal. Dahil sa narinig ay nagalit si Futaba na nanginig. Saka din agad na tinuhad ang panga ni Ikiyo na nasaktan. Kumaway si Ikiyo na magta-transform daw. Pero bago pa matapos ay sinipa na siya ni Futaba sa mukha kaya nagdugo. Dahil nais daw ng speech ni Ikiyo ay bibigyan daw siya ni Futaba ng mga dapat nitong marinig sabay duro sa noo ng kuya. Wala daw naiintindihan si Ikiyo sa sinasabi ni Futaba. Kaya nagkwento ang babae. Noong bata pa pala sila ay walang naging kaibigan si Futaba na classmates dahil sa kagagawa ni Ikiyo na nagaastang V3. Ipinaliwanag ni Ikiyo na nilalabanan niya si Shocker. Pero dahil sa obsession ni Ikiyo sa Kamen Rider ay nasira daw ang buhay ni Futaba dahil kahit na si Ikiyo ang parang baliw ay ganon din ang pagtrato ng mga tao kay Futaba. Saka pa inax-kick si Ikiyo sa ulo na nasaktan. Naging ganon daw ang buhay ni Futaba na walang kaibigan dahil sa kalokohan ni Ikiyo. Sinakal pa ni Futaba si Ikiyo na hindi na lumalaban na parang matutulog na. Inawat ni Mitseba ang ate pero ayaw pa ring tumigil ni Futaba na naluluha dahil sa tingin niya nakasalanan ng kuya sa epekto ng buhay niya. Muling sinabi ni Ikiyo na V3 at feeling nag-transform. Saka sinabing lalabanan pa rin nila ang Shocker. Kaya napangiti din ang dalawa. Ngunit sinuntok pang muli ni Futaba si Ikiyo na sinabihang mag-order ng pulutan. Kaya nag-order nga sila ng pulutan. Uminom si Ikiyo na kinilala ang bawat isa na nasa mesa. Pero hindi niya alam kung ano ang itatawag sa asawa ni Mitseba. Kaya sinabi ni Mitseba ang pangalan ni Yukariso. Nagtanong si Ikiyo kung lalabanan ba ni Yukariso ang dating mga kasama. At oo ang sagot nito basta kasama si Mitseba. Nagpapasalamat daw siya dahil malaya na siya sa tulong nila. Nag-post pa ulit si Ikiyo. Saka din nagsigaw-sigaw na gusto ng refill ng beer. Samantala ay nagkaroon ng palitan ng drugs at pera ang magkabilang grupo ng mga Yakuza. Sinabi nilang matagal ng panahon na nagkaroon sila ng legit na transaksyon. Naiisip nilang magkaroon ng entertainment. At naghamon ng matanda na maglaban ng tauhan nila one-on-one. At alisto ang mga tauhan ng Yakuza na ang mananalo ay bibigyan niya ng 1 million yen. Iyon daw ang gustong makita ng matanda. Akala ng bisita kung malakas ang fighter ng matanda. At sinabi ng matanda na mahalaga sa kanya ang tao na ay lalaban. Nag-uusap sina Hachiro at ng tatlong tauhan nito pero hindi daw maganda ang sinubukan nilang business sa mga nakaraang pagdiskarte nila. Tinawag siya ng tauhan ng boss na matanda para pumasok na. Naalala niyang confident siya nang magmaskara sila at magpanggap na Shocker. Pero pumasok pa rin at sinabing saka sila kakain ng marami pagkatapos niya sa gagawin. Kaya alisto naman ang mga kasamang excited. Pagpasok niya ay sinabi ng matandang boss na maglalaban sila. Sinabi naman ng boss ng isang grupo na tingin ay veterano na siya sa Yakuza. Sinabi ng boss na kapag matalo ng isa sa tatlo si Hachiro ay sa kanila ang 1 million. Pero kapag matalo lahat ni Hachiro ang tatlo ay sa kanya ang 1 million. At ayos naman ito kay Hachiro. Agad na tumayo ang kalbo na sinabing naging athlete daw siya sa larong judo at nakasali sa nationals. Saka humingi ng tawad sa kakalabanin. Pero dahil daldal siya ng daldal ay mas nauna si Hachiro na sinuntok-suntok ang mukha niya hanggang mabura ang kanyang ilong at walang malay na bumagsak. Kaya nagulat ang dalawang natira. Tumayo naman ang mas maliit na sinabing ex-boxer daw siya. Saka unang nakatama sa mukha ni Hachiro. Kaya tinanggal ni Hachiro ang glasses na kinaistorbo ng boxer. Pero na-headbutt na niya ito at nawalan din ng malay. Sumunod naman ang matabang lalaki na sumo wrestler daw ang laro na nagyabag-yabag sa sahig. Pero sinipa lang ni Hachiro ang itlog nitong bumakat sa kanyang pantalon.
Sayang naman kapag mayroon pang laman iyan na presidente o pinakamayamang tao sa mundo sa hinaharap. Naiiyak ang mataba na sinuntok pa niya sa mukha at nawalan din ng malay. Kaya nanalo si Hachiro na kinuha ang 1 milyon. Pero sinabi ng bisita na boss na gusto pa niyang ituloy ang laban saka nagpusta ng 5 milyon mula sa bayad din sa drugs. Nagtanong ang matanda kung ayos lang ba ito sa kanya. At hindi siya umaatres kapag may nalalabi pa na card. Sinabi niyang indestructible ang makakalaban ni Hachiro na pumasok at naglabas-labas pa ng aura ang katawan. Saka din nagpakilala ang fighter na si Kumota. Pero parang siya si Spider-Man.